Magandang araw Pilipinas, Namaskar India. Ito nga ang unang beses nating lahat at lahat siguro ng tao sa India na kamag-anak namin na makikita ang mga biyanan ko na pumasok sa isang Catholic Church. Alam niyo naman guys na ang mga biyanan ko ay Hindu, si Adu ay Hindu rin. Pero hindi nila ako na-required ngang mag-convert to Hinduism. Kasi hindi katulad sa ibang religion na pag nag-asawa ka ng ganyan, required kang mag-convert sa Hindu tsaka sa Christianity, hindi naman required yon. So, ngayon ngang araw ng Pasko guys, December 25, ay sinama namin silang magsimba para makita din nila yung simbahan. Una nga, tanong ako ng tanong kay Adi kung okay lang ba sa kanila kasi baka ano to guys, dito first time sa kanila, tapos hindi nila maiintindihan Tagalog, syempre alam niyo naman, bihira naman mag-misa ng English. At eto nga guys, kahit hirap na akong maglakad lately, ay talagang push pa rin para masamahan nga or makapaggala-gala yung mga biyanan ko dito sa Pilipinas. Pero actually guys, ay hindi na talaga ako pwede maglakad-lakad. Pero sige na nga, minsan lang kasi dito sila sa Pilipinas. Tapos ayan nga guys, inutusan ko lang yung kapatid kong mag-video pero hindi naman kasi guys pwede mag-video habang nagmimisa. So kukonti lang din yan. At pinakita nga din namin sa kanila kung ano yung nga ba yung mga ginagawa namin tuwing araw ng Pasko. Usually talaga guys, pagkatapos namin magsimba ay ito nga inabutan kami ng ulan. So pagkatapos namin magsimba sa araw ng Pasko guys, dumidiretso kami dun sa bahay ng tito ko na dentista. Dun talaga namin, doon kami unang namamasko guys sa bahay ng tito ko. Naging tradisyon na namin yun simula pagkabata. So dinala din namin sila mami dun. First time nga nilang makita yung bahay ng tito ko guys. At ayun nga guys, gulat na gulat yung biyanan ko talaga guys kasi ang ganda nga daw ng bahay. Dun ko pala daw natututunan yung pag-aayos ng bahay namin dun sa Medeka Homes. At nachika ko nga rin sa kanya na dati dito kami tumira nung namatay yung nanay ko. Nung namatay yung nanay ko guys, dito kami tumira sa tito ko. Kaya nagkahiwalay-hiwalay kami ng tatay ko, tas nung kapatid namin lalaki, tas kami ni Tita Ina with Ado Vlog dito sa tito ko. Kaya close talaga kami. Dahil nga guys, sa pagpunta nila mami dito sa Pilipinas, feeling ko, mas nagigets na nila ako yung mga kinikilos ko sa India or yung mga trip ko sa buhay. Kasi nga 'di ba, ang arte-arte ko sa bahay, tas mahilig ako mag-design ganun guys. Siguro nagigets nila, kasi nakikita niya pala dito sa mga niya, sa mga kamag-anak niya yung pag-arte-arte ganun. At mas nagigets nila kung bakit ako lagi nakangiti, tumatawa kahit may problema kasi minsan siguro nagtataka na sila na nagkakagulo na kami sila na nakangiti pa tumatawa pa kasi nakikita nila dito sa Pilipinas na yung mga tao, tawa ng tawa. Lately nga guys, itong pregnancy ko na to, masungit talaga ako, lagi ako nakasimangot. Siguro napapansin niyo sa vlog, lagi ako nakasimangot kasi mainit ulo ko guys. Mainit talaga yung ulo ko ng itong pregnancy na to. Hindi ako nahihirapan, pero parang lagi akong galit. Ganun yung epekto sa akin. Tapos ito nga yung tito ko guys. Marami siguro nakakilala sa inyo dito sa tito ko guys kasi marami nagko-comment na tito mo pala si Doc Ignacio. Kasi nga guys, yung tito ko, matagal ng dentista dito sa May Kawayan, Bulacan. Malapit siya sa may tulay, sa may palengke ng May Kawayan guys. So yung mga magpapabunot, may problema sa ngipin, sa kanya kayo bago pa siya tuluyan mag-resign. Kasi matanda na rin siya so malapit-lapit na siyang mag-resign. Kaya nga gusto ko na magpaayos ng ngipin. Kaya lang guys, ay buntis pa nga ako guys. At dahil nga nandito ang mga biyanan ko guys, tinanong ng tito ko kung ano yung kaya nilang kainin. So nagpaluto siya ng separate na pagkain para sa kanila. Kasi usually ang handa niya ay baka, baboy, ganyan. Well-informed naman yung mga biyanan ko na pwedeng magkaroon ng baka kapag Pasko. At sabi nila okay lang naman yun basta hindi isi-serve sa kanila yung baka. Kaya walang naging problema. At ito nga si Adi ay pinakita sa mama niya yung likod ng bahay ng tito ko. Yung likod ng bahay ng tito ko guys ay ilog ng Marilao. Kaya maganda sana yung view, yung amoy medyo minsan hindi. Tapos ito nga guys, dumating na yung mga relatives natin. So nagumpisa na yung pamamasko, ganyan. Tapos nung una guys, kinakabahan ako kasi baka maingayan si mami kasi hindi sila sanay sa video. Kaya ang aga-aga pa nito guys. Sobrang aga pa nito kasi maaga kaming nagsimba. Pero tuwang-tuwa naman sila guys. Nakikitawa sila ganun. Tapos nung una nga guys ay ayan na, pinaseparate yung pagkain nila kasi yung nakaahin na pagkain guys ay dun sa yung serving ganun ay
baka nga, tas baboy. So, ayan nga, pinag-serve sila ng separate na chicken. Alam nyo naman tayong mga Pilipino, ay hospitable talaga tayo. Tas, ayan nga guys, ito pinsan ko guys, nakakatawa talaga siya guys. Tas, sobrang alam nyo yun, loka-loka. Kaya, ayan, kakala ko, sila, alam mo yun, kasi seryoso sila sa buhay, di ba? Tas, natatawa naman sila, loko-loko nga, tingnan mo. So, ayun nga guys, dahil aray siya ng aray, di siya naiintindihan, in English niya. Tapos nung hapon nga guys, ay nag-antay lang ako ng mamamas ko sa bahay namin. Tapos dumating ang aking mga co-teachers at si Jimson na jowa ni Ma'am J. Tapos ay pinamaskon si Adu. Ang dami laman guys. 3 lang sila, naka 1.5 si Adu. Hindi pa kami nagbahay-bahay niyan guys. Yung mga ninong-ninang ni Ado, may mga utang po kayo sa akin. Sisingilin ko kayo pag nagkita tayo, charis. So ako naman guys, nahiya na kasi ako mamasko. Nahiya akong dalhin si Ado. And at the same time, siguro, dadalhin ko sana si Ado para mag-bless man lang. Kaya lang guys, yung mga biyanan ko nga nandito. So hindi ko na sila nasama mag-bye-bye. Konti lang naman yung mga ninang ni Ado. So, ayun guys, yung iba naman ninong niya at ninang niya nagpadala na sa amin ng dito ng regalo sa kanya. Pero hindi na ako nakapag-bye-bye. Next year kayo sa akin, manda kayo sa akin talaga. At Paskong Pasko nga nandito sila talaga guys. Alam niyo kung bakit nagtatago sila sa mga inaanak nila. Tapos ito namang anak ko na to guys, ayaw tanggapin yung sobre. Nagpapilitan pa kami para lang tanggapin niya yung sobre. Tapos pagbukas ko, dami pa lang laman guys. Ay no, pinipilit nila yun, ayaw tanggapin kasi hindi pa marunong guys. Pero sigurado ako sa susunod na taon, pag natutunan na nito yung tindahan, guys. Kasi sa tindahan, pag bumibili kami ni Ado, guys, hindi ko pinapakita sa kanya na nagbabayad ako ng pera. Para hindi niya magets na pag may pera, papalitan ng candy. So, hindi ko pinapakita sa kanya yun, guys. So, no clue siya kung anong silbi ng pera, guys. Pero pag siguro inumpisahan kong ipakita sa kanya, magigets niya. Kasi natakot ako, guys, na malapit yung tindahan sa amin, guys. Pero may mga sasakyan. So, mamaya pag natutunan siyang may pera. Sa bahay pa naman, yung mga pera nakatabi lang sa gilid-gilid mga barya. Kumuha ng barya, lumabas, hindi namin nakita, guys. Ay, naku, mahirap talaga yun, guys. Ayaw mo talaga. Ayan na. Marilang beses na kami nagbibigay, napapagod na kami. Ayaw mo? Dinikit sa taba, kinanon man. Alam mo, malalaman mo ang batang mayaman kasi ayaw nila ng pera. Ayaw na ng pera. Kung laruan to, nakakuha niya Yes, Mare. Sabi sa dapat din na natin kanina. Alam mo kung sino kang pera? Nanay. Sabi niya para sa bata, bibili niya ng gamit. Galing talaga para. Feeling mo. At sabi mo, hindi pa nasigaan ng ano mo. Mare. Turuan mo pa kami gano'n ang anak mo. Hindi. Tinatapak na. Abay ka kami. Daming tao na. Pag mama, hindi mama. Okay na. Thank you so much. Bye. At after nga nila guys, nagdatingan yung ibang kamag-anak at doon natapos ang aming Pasko. So, ayun guys, Merry Christmas, belated Merry Christmas, and Happy New Year everyone!